Magandang araw, Pepsters. Kasama natin ang isa sa pinakasikat na artista sa ngayon, ha? Sa kanyang henerasyon yan, ha? Di ba palagi mong sinasabi yan sa talk show before, kung saan magkasama kami? Yes. Ang dramatic actress, singer, Miss Alex Gonzaga. Yes! Ang tata! Hello! I'm so happy to be back at wala na akong ate katabi. Bakit ayaw mo siya I'm so makasama? happy. Alam mo, Arnil, dati magkasama tayo, di ba? Nasa likod ka ng camera ngayon, isa ka na sa pinapanood. Okay. Alex, kamusta ka na ngayon at kamusta na ang pakiramdam ng isa sa... Ang OA na! Ang OA naman doon! Kasi gusto ko talaga sabihin yung sikat sa kanyang henerasyon, di ba? Lagi mo sinasabi yun. Kami ni IC yung pag nag-intro kami nun sa show namin. Okay naman ako. Syempre, sobrang happy tayo dahil maganda ang feedback sa Pure Love. So, yes. Hi! Sobrang happy natin. O, kamusta ng Pure Love? Kamusta yung working relationship niyo with Joseph Marco and Arjo? Magkaaway kami. Joke lang. Hindi. Kasi siguro yung Pure Love, sobrang blessed ako doon sa project na yun dahil yung mga katrabaho ko, mula sa production staff, mula sa director, sa boss namin, hanggang sa mga kapwa-artista ko, lahat kasundo namin. Di ba, minsan kasi ang hirap noon pag nagtatrabaho ka, tapos meron kayong hindi gustong isa. Hindi gustong isa! Di ba ganun yun? Tapos parang nakakabigat siya ng trabaho. Sa amin lahat magaan, lahat okay. Tapos ang maganda pa nun is, lahat nung cast, kahit sina Miss Sunshine, Tito John, parang ka-age lang namin sila. Yung same kami lahat ng wavelength. So, ang sarap pumunta sa taping. Kahit na minsan natitenga kami, ang sarap makipagkwentuhan. Kasi nga, ang gaan katrabaho lahat. So, para sinasabi mo, yung dati hindi magaan katrabaho? Hindi. Na-experience ko na rin kasi yung meron kang mga katrabaho na hindi mo masyadong kasundo or hindi nakikipag-close sa'yo, hindi nag-reach out. Dito, lahat kami is okay. Wow. Kasi 'di ba from ABS nag-TV5 ka tapos binigyan ka ng maraming shows doon tapos bigla ka na lang ulit bumalik sa ABS. Anong reason nun? Ang reason nun, kasi yung same reason din na lumipat ang kapatid ko from GMA to ABS is parang same reason din ng lumipat ako from TV5 to ABS. Siguro yun nga din, sobrang swerte ko na tinanggap ako uli ng ABS-CBN ng management, binigyan nila ako ng trabaho. So, hindi lang doon, parang the fact na tinanggap nila ako uli dun sa station, binigyan nila ako ng contract, it's enough for me na maging masaya. Hindi ko na inisip na, ay, dapat magkaganito akong show, dapat ganun. So, the fact na tinanggap uli ako, kasi ang dami-daming gustong lumipat uli, ang daming gustong bumalik sa ABS. So, ayun. Nabash ka nun, di ba? Nung lumipat kang bigla, bumalik ka ng ABS. Ang daming... Nabash ba ako? Oo. Isa ka ata doon. Pero naman yun, it's part of, Kasi nga, yun yung sinasabi ko sa ate, na parang, nung time na may mga nababash, na parang walang utang na loob, ganun, parang inisip ko na lang, parang hindi ko hahayaan yung mga haters, mga bashers, to steal your joy. Don't let anyone steal your joy, the happiness, your feeling, sa isang tweet lang na hindi maganda or sa isang comment na hindi maganda, it will ruin your day. So, wag mong hayaan na gawin nila yun sa'yo. So, wow, steal your joy. Don't let them steal your joy. Steal their joy. Oo, gano'n. Ikaw ang magnakaw ng joy nila. So, wag ka dapat magpa-apekto sa kanila para hindi sila matuwa. Napaka-successful yung The Voice, The Voice Kids. Oo, yung The Voice. Saka The Voice, yung The Voice is Paano ka ba nag-vocalization doon? Vocalization host. Bakit ako mag-vocalization? Host lang ako? Paano? Meron ka. May ginagawa ka doon. Meron din naman mga... Sample mo nga. Hindi, wala. Wala namang vocalization ng host. Sabi lang na sa akin na ate ko daw masyadong maingay magsalita. Ayun. Tapos dapat daw laging uminom. Iniinom ako lagi throat coat. Ano yun? Yun? Parang tsa yun. Kaya tubigan mo yung lalamunan pag nagda-dry siya. Yun, minsan gagawin ako, patubig ako ng lalamunan ko kasi minsan, di ba, pag sobrang dami mong salita. Kasi ako, on and off ka, madaldal. So, ang nangyayari, pagdating ng on cam, nanunuyo na. Kaya kailangan ko gusto mo basa?
Basa yung lalamunan mo. It's part, dapat kailangan talaga. Kasi tsaka pag hindi basa yung lalamunan mo and yung bunganga mo, babaho naman ata yung hininga mo nun. Dry. Oo nga. Diba? Kaya nagkakaroon ng Amoy panis ko na siya, friend. laway. Oo. Naamoy mo. Naglagay ako ng tubig. Ganito ang gawin mo. Pag nag-bounce sa'yo yon. Oo nga. Oh, Diba? see? Oh, ikaw yon. So, ayan, The Voice Kids, Banana Night. Kumusta na yung comedy show mo? Parang may balita ako, magkakaroon kayo ng Yung banana, siguro pag umalis na to, wala na siguro yung banana night. Banana split na lang kami every Saturday. So, yun. Okay lang din naman kasi nabigyan naman ng 1 year ang banana night na everyday kami. So, okay na yun. Tsaka 6 years na rin yung show. So, marami na rin talaga siyang, feeling ko, kasi 1 year pa lang naman ako doon, marami na rin siyang napatunayan. So, yun. Yun na, parang blessed na siguro. And yun nga, sinasabi ni Direk Bobot na dapat maging sobrang happy namin kasi isa sa pinakamatagal na show na ng ABS ang Banana Split. So, Paano ka dapat napasok sa ASAP? Malaking tanong sa akin yun. Kasi, ano ba to? Supposedly, lang, parang semi-reg lang sa kapag may mga promo. Tapos one time, pinag-guest nila ako for ate ko, yung karaoke ng ate ko. Super request ako ng It's All Coming Back to Me Now. Ang kapal ang mukha. Ito na lang po yung kakanta. Yung pinakanta ng ate. So yun, tapos nung pinakanta nila ako, sabi nila, kasi dapat kanta nung yung hit nung kasamahan nyo. Sabi ko, sige na nga, mag-a-adjust na lang ako. Sabi ko, sabi nila, mag-ano ka na lang, kantahin mo na lang ng acapella. Ayaw pa ng ate ko. Sabi ko, bakit ba gusto ko? So, inaharangan ng ate mo yung pagsikat mo? Yung, alam mo yun? Huwag na lang natin pag-usapan. Hindi, parang sabi niya, kapal naman daw na mukha mo ito ang kakanta. Ito mga mukha ka mag-feeling. Sabi ko, ate, sa video, okay, pag kinakanta ko, yun, ang ganda. Ang Talaga? ganda ng mga comments ng mga kaibigan ko. Friends Oo. mo kasi sila. Oo. So, ngayon wala na rin naman akong kaibigan. So, wala nang nagko-comment. Oo, kaya yun. Wala na rin sumasama-sama sa video. So, sabi ko, maganda yung boses ko dito. I think it's a hidden talent. Wow. So, Mamaya magsasample ka sa amin. okay. At may bago ka raw na papasuking career ba to? Talento ba to? Ano ba to? Kwento mo nga sa ating mga pepsters. Oo. So, pag po may problema kayo sa kusina ninyo, lalong-lalo na sa mga sa mga lababo, magiging tubero na po ako. Ito naman kasi parang may bago kang papasuking, Diba? Sabi mo, magtutubero ba ako? writer ka na Magkano? daw. Yes. Book writer. Author ba tawag I'm doon? an author. Wow. Hindi, actually, hindi naman talaga para to express my feelings dahil author ako, gusto ko talaga magsulat. It's because I really want to help young girls. And, yun, parang, I know I'm not credible, tama ba, credible or credible, credible enough. Kasi parang sinasabi nila, parang bakit naman ikaw, actually, mga nagsasabi din yung mga skeptic kong mga friends. Skeptic. Dapat Alex and Mami Pinty para may, di ba? Bakit naman kailangan ko sa likod siya ng libro? Nakalagay doon, parang sinasabi nila bakit daw ako gagawa ng book. Sabi ko, hindi ko naman sinasabi na you have to read this book because nag-doctorate ako, may PhD ako, wala. Ang ko lang is I want to impart the wisdom I got sa process. Ang lalo mo na ngayon, Nakita mo, balon na. sa process ng aking paghihil ng puso ko and then why I'm still single and what went wrong. Andun ako nung umiyak ka. Oo. So, parang gusto nating i-share yon sa mga young girls na akala nila end of the world na nila, pag na-heartbroken sila, or ba't hindi pa sila nagkaka-boyfriend, ba't yung mga nagugustuhan nila, ayaw. Lahat yon kung ano yung pinaka-alam ko, mga natutunan ko, mga in-advise sa akin ng mga pamilya ko, ng ate ko, ng mga kaibigan ko, ng mga nabasa ko since day one is inilathala ko sa libro. Wow. So, it's really for, not to entertain or anything, it's to help young girls. For free to. For free. Ginawa mo pa akong text. May bayad ng libro. Mamimigay ako. Hindi, syempre may bayad naman. Syempre nakakaya naman dun sa publishing. As much as I want to. Pero gusto ko, meron naman kaming pina-project na pwede akong tawag nito,
advice sa book launch namin. Yun, ganyan. Gusto ko rin mag-advise. Yung life advice. Life advice? Life advice. Gusto kitang makita doon. Saya, bakit ngayon single ka pa rin? Oh, iyon nga. It's because, alam mo, parang, okay ako.